tignan nyo yung pag-atras ha, parang masasaktan kami. Like, parang naano tayo eh, parang naliliit tayo eh. Diba? Umatras na. Grabe. Tapos sa balita nila sa China, sasabihin nila, grabe, muntik tayong binangga ng Philippines. Like, nagpo-provoke sila ng gulo. Grabe, baliktad na baliktad, men. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara. So, kumustas mga idolos? So, ayan, isang panibagong update na naman sa Scarborough, men. Grabe yung mga nangyari. PCG, hinabol, hinarang at ginitgit ng China. Damn. Grabe, men. Nakakalungkot lang isipin na yung Philippine Coast Guard pa yung umatras. Grabe talaga. So, ayun, thumbnail pa lang medyo nanggigigil na akong panoorin kasi grabe, men, bakit tayo ginaganyan ng China? Nakakainis, nakakapanggalaiti, di ba? So, ayun, ang video ito ang video ito ay mula kay John Reps. So, ayun, John Reps, i-subscribe nyo yan sa mga viewers at saka subscriber natin dyan na napadpad sa ating channel. Don't forget to subscribe kasi yun, lagi yung updated. Nag-upload yan ng mga solidong mga update patungkol dyan sa West Philippine Sea, no? At saka sa iba pang mga balita na related din sa Philippines. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, may mapagkumparahan kayo ng opinion, or yun nga, may mapagkumparahan kayo ng opinion. Then, subscribe our channel, Francis Daily. Click na notification bell, tapos like this video. So, ayun, ang title nito ay PCG, hinabol, hinarang at ginitgit ng China Coast Guard. ISR ng Philippine Air Force, nagliyab ang makina. Damn, ano kayong ibig sabihin yan? So, yan yung panunoorin natin ngayon mula kay John Reps, ano? So, ayun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. So, yeah, let's watch this video. Muling hinarang ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa isinagawang resupply mission kahapon sa Ayungin. Hindi lang hinarang kundi binuntutan at ginitgit pa umano ang mga ito ng Chinese Coast Guard kasama ang isang dosenang militia vessels. May presensya na naman kaya ng Amerika ang matagumpay na misyon? Alamin ang buong detalye mamaya. At isang surveillance aircraft naman ng Philippine Air Force ang nag-emergency landing matapos magliyab ang makina ng eroplano. Bakit kaya Hindi ko tignan natin ulit yung litrato. Ng Amerika ang matagumpay na misyon? Alamin ang buong detalye mamaya. At isang surveillance aircraft naman ng Philippine Air Force ang nag-emergency Surveillance Air Force. Bakit kaya landing matapos magliyab ang makina ng eroplano. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yun. Simulan na natin. Yun. John Reps, subscribe nyo yan. Gusto nyo naman. Kung may banggaan sa Scarborough Shoal, sa Ayungin Shoal naman ay may habulan at harangan. Nagsagawa kasi ng panibagong resupply mission ang Philippine Coast Guard doon. Habang naglalayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra at BRP Sindangan kasama ang dalawang maliit na resupply boat mula sa Bina Shoal ay binuntutan na ang mga ito ng China Coast Guard. At pagdating ng mga ito sa Ayungin Shoal ay sinalubong na ito ng isang dosenang militia vessels na nagmula sa Mischief Reef. At grabe target din nila yung mga maliliit na natin Yun yung madali nilang mabubuli ba? What if kaya bibili tayo ng mga malalaking barko Like paggastusan talaga ba? Tignan lang natin kung papalag din tong Chinese. Pero baka nga lagyan din nila ng mas malaki, di ba? So ewan ko, tuloy. Siyempre, tulad ng dati, dito na hinarang ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Kitang-kita sa video mula sa Philippine Coast Guard na muntik na itong mauwi sa banggaan. Kaya naman ang Grabe, mintik lang, hapos lang natin. Harang talaga, Like, siguro ang nasa isip nila, pag humarang sila, halimbawa yan, babangga tayo. Tayo pa yung magiging mali dyan, di ba? So, wala talaga tayong ibang choice kundi umiwas talaga. Ang lalakas talaga ng treatment. Humarang, Philippine Coast Guard ay umatras o dumistansya na lamang. Grabe. Ang dalawang resupply boat naman na Yunaisa May 1 at Yunaisa May 2 ay hinayaan ng China Coast Guard na makalusot. Pasado alauna ng hapon nang makalusot ang dalawang resupply boat upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre. Alas 3 ng hapon naman ay paalis na ang resupply boat at dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Grabe, naghahanap talaga ng gulo itong China, Grabe. Sa tingin nyo, tama lang din ba yung ginawa ng Philippine Coast Guard na umatras sila? O banggain na lang yun? Kasi kapag kabanggain yun, pwede tayong baliktarin Comment nyo nga sa baba kung ng opinion nyo doon. Pero ako parang nasaktan ako panoorin na tayo pa yung umatras, di ba? Like, what the heck, man? Hinabol pa rin umano ito ng China Coast Guard at pilit na ginitgit ang BRP Cabra at BRP Sindangan.
Hindi naman kalayuan sa lugar ay nakahanda naman ang isang barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz sa kung anuman ang gawin ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Gusto nilang bunin sa atin. Determinado po kami na bantayan sa pamamagitan po ng yung presensya po namin dito sa area na to. Wala namang nabanggit kung mayroong presensya ng Amerika at baka may magalit o kumuwestiyon na naman. Pero ayon kay Senador Mig Zubiri, dangerous maneuver ang ginawa ng China. Pero kung Tama, dangerous maneuver talaga. Tapos yan, sa balita nila, babalik ta rin na naman nila yan. China ang tatanungin, ang 2 resupply boat daw at 2 barko ng Philippine Coast Guard ay illegal daw na pumasok sa kanilang karagatan. Then, wait lang ha, kasi di ko nabasa eh. Basahin lang natin yon. Pero kung China ang tatanungin, ang 2 The spokesperson for the China Coast Guard confirmed on Wednesday night that 2 Philippine supply ships and 2 Coast Guard ships entered the waters adjacent and Renai Reef at China's Nansha. Pinalitan talaga nila ng pangalan, min. China talaga. China Nansha. Islands without permission from the Chinese government on Wednesday. The Chinese Coast Guard issued stern warnings, closely monitored the situation throughout the entire process, and effectively regulated the action for the Philippine ships in accordance with the law. Kita nyo yan, men? So sa media nila, men, wala tayo talaga yung sira, men. Kasi yan, biruin nyo, gusto nila na kumuha tayo ng permission from Chinese. Damn! Chinese government? Seryoso? Diba? So, yun, mahirap talagang agawin yan or mahirap talagang maibalik sa atin yan kasi yung paniniwala nila na sa kanila yun ay sobrang strong, men. Like, kita nyo naman yung pangalan nila, Chinese ba? Chinese Nansha Islands. Wala, may sarili talaga silang pangalan dyan tapos may sarili silang mundo. Wala. Hindi talaga nila yan isusuko. Iwan ko na lang. Ang resupply boat daw at 2 barko ng Philippine Coast Guard ay illegal daw na pumasok sa kanilang karagatan. Tulad ng lagi nitong sagot, wala daw pahintulot mula sa gobyerno ng China ang ginawa ng Pilipinas. Ang China Coast Guard daw ay nagbibigay ng mahigpit na babala at epektibong kinokontrol ang mga aksyon ng mga barko ng Pilipinas alinsunod sa batas. Lalakas ng pepe. Grabe, no? Hinarang talaga tayo. Tapos tayo pang atras niyan. Tignan nyo yung pag-atras ha, parang masasaktan kami. Like, parang naano tayo eh, parang naliliit tayo eh. Diba? Umatras na. Grabe. Tapos sa balita nila sa China, sasabihin nila, grabe, muntik tayong binangga ng Philippines. Like, nagpo-provoke sila ng gulo. Grabe, baliktad na baliktad, men. May actual footage pa, oh. Grabe na talaga yan ng mga insan. At sa ibang balita naman, isang C-208 surveillance aircraft ng Philippine Air Force ang napilitang lumapag sa Mactan Cebu International Airport matapos magliyab umano ang makina nito ilang sandali lang matapos mag-takeoff mula sa isang hindi nasabing lokasyon. 17 domestic at international flights sa Mactan Cebu ang naapektuhan dahil sa Grabe, na wasak yung gulong. Oh. Ano kayang dahilan, men? engine trouble at pagsadsad nito. Ligtas naman ang 5 crew na sakay nito. Samantala, kahit paminsan-minsan ay subukan naman natin mga kabayan na pakinggan ang pinagsasabi ng mga pro-China. Nasa loob noong nagmimisulang show ng isla, ay merong lagoon sa loob. At makikita ninyo, bandang kanan, merong pungpuwang doon. Ayan, sa bandang kanan. Yan po yung ginwardyahan ng Chinese. Ayan mga kabansa, klarong-klaro. Kaya nakakaintindihan na tayo. Pro-Chinese siya, pero parang Chinese yung mukha niya. Ewan ko kung ano siya. Diyan daw, kaya hinarangan daw kasi pumasok daw yung ano natin dyan. Talaga ba? Tuloy. Yan po ang ginagwardyahan ng China para Galit sa na galit. kapakanan ng buong humanity. Bakit? Para sa konserbasyon, para sa environment, dahil yung loob na yan, yung lagoon na yan, ang itlugan ng mga isda. Yan po pumapasok. Tapos, ibigay na lang natin sa China yan. Kita naman sa atin yan, di ba? Paulit-ulit. Ang mga isda, mangingitlog sila dyan, pag na-hatch na, yung mga malalaking isda, paglabas nila doon sa lagoon, ayan na, pwede na yung kunin yan. Miski na Vietnamese kayo, Chinese kayo, Filipino kayo, Taiwanese. Talaga ba? Papaitlogin daw natin dyan, tapos pag napisa na, lalabas daw yan sa labas, tapos yung Chinese or Filipino, pwede na daw mangisda.
Seryoso, grabing mindset yun, men. Naubos yung bilib ko. Kayo, ano masasabi nyo sa taong to? Ang lakas eh. Pro na pro eh. Kayo. Oo. Pero sa ang tanong kung makakalabas pa yung isda dyan, baka kunin na nila, di ba? Kaya yung mga mangingisda natin, kawawa naman. Nandun lang sa labas naghihintay. Tapos sila, nandyan sa loob. Pinagkaiba. Wala talaga, malalamangan talaga tayo niyan. ng lagoon, that is a sanctuary. Ngayon, kung ayaw pangalagaan ng China yan, hindi naman kami papayag sa inyo. Pero huwag nyo kami tawagin pro-China. Pro-environment kami. Pro-fish kami. Hindi ako nagsabi na pro-China ka. Si John Reps. Pero yun nga, napaghahalataan din naman. Kayo nga, comment nyo nga sa baba kung pro-China ba sila. Kayo na humusgamad lang people. Ang lakas ng ano eh. Talay. Pro-conservation kami. Talaga pa. So, pro-conservation tapos malalagay doon sa China. Sila yung makikinabang na mga kinonserve natin. Kinonserve nyo, di ba? Kung may lalabas man dyan ng mga isda, wala, konti na lang. Solid talaga yung makukuha nila doon. Tuloy. Ano ba pinaglalaban dito ni Tariela? Yan ho yung pinasok ng BIFAR vessel. Yan ho sa loob ng lagoon na yan, ng isda. Kaya sabi ko nga, ang unang-unang akto ay may pumasok. Pangalawang akto, nahuli sila ng Chinese Coast Guard. Pangatlong akto, pinalabas sila sa lagoon. At pang-apat na akto, binarikadahan po ng dalawang barko ng isang temporary barrier. Yung nanggagalaiti na si tatay eh. Bakit kaya? Galit na galit. bunganga ng lagoon. O, nakasunod kayo, mga kabasa. Okay. 2 days after, Mga wala na kabansa. dyan yung Chinese. Dumating si Tariela at nag-uwi ho ng lubid na may angkor. Saan niya kinuha yun? Saan swimming area ng Zambales niya kinuha yan? Ang daming beaches dyan na may mga floaters. At saka, Tawang-tawa siya eh. Tawang-tawa siya. Ewan ko kung ano yung pinaglalaban niya. Tuloy. Environmentalist daw siya. Something like that. Comment nyo nga kung ano masasabi niya sa taong to. Ewan ko. kung gusto niyo maniwala, di ba halak niyo? Kung gusto niyo. Okay. Anyway, Kado, Bahala daw tayo tapos galit na galit siya. Kado na talagang nagdadagsa po ang mga troll. Na wala namang argumento, walang ebidensya, ang gugulo lang, China daw ang argumento nila, palayasin, and so on, na walang kaisa-isang argumento, walang kaisa-isang ebidensya, laban doon sa ating pinapaliwanag na sanctuary yan, na tinutulungan ng China ang buong Asia, na protektahan po yung sanctuary, na ating dineklara din sa Executive Order ni Duterte, na protected area yan, sanctuary, fish sanctuary, Teka lang ulitin natin kasi may nag-chat. ating dineklara din sa Executive Order ni Duterte na protected area yan, sanctuary, fish sanctuary, pangitlugan ng mga isda Pangitlugan. para Tapos? hindi po maubos po ang isda sa South China Sea. Now, all those arguments are very clear. And itong mga troll na expose na natin po, wala namang argumento. I will just request Kaado, yung mga na bigyan na ng reaksyon ng ating mga kasama, i-block na lang. So ayun, hanggang doon na lang. Grabe yung mga nalalaman natin, men. So ayun, comment down below kung ano yung masasabi nyo dyan. Tapos yun, kita nyo naman, di ba? Harap-harapan tayong binabastos, men, sa sarili natin teritoryo, men. Hinaharangan tayo. Grabe yung China Coast Guard, men. Like, pinapalabas talaga nila na tayo yung masama, no? Tapos, parang tama lang din naman yung ginawa ng Philippine Coast Guard, di ba? Na hindi nila binangga. Kasi kapag binangga nila yun, mas malaki yung problema, di ba? Nananadya talaga yung China, men. Nananadya talaga. Kakalungkot lang. Tapos yun, ano masasabi nyo dun sa isang pro-China daw? Na di daw siya pro-China? Comment down below kung ano yung masasabi nyo sa mga pinagsasasabi niya. Kasi ako wala din akong naintindihan sa mga pinagsasasabi niya. Di ko maano kung ano yung pinaglalaban niya. Diba? Comment down below. Ano masasabi nyo dun? Tapos yun lang. Nakakalungkot lang, nakakalungkot, para nakakadurog ng puso or nakakapanliit, di ba, na tayo pa yung umatras sa sarili nating teritoryo kasi ayaw natin ng gulo, men. Nakakapanliit lang. So ayun, hanggang dito na lang. Comment na lang kayo sa baba, doon na lang tayo mag-usap. Tapos yun, John Rep, subscribe nyo yan. Tapos
Yun, kung nagustuhan niyo itong reaction video natin, subscribe our channel, click the notification bell, tapos yun, kita-kits sa susunod nating video. Francis Daily is out.